Masaklap ang nangyari sa isang lady architect na si Blanche Marie Bragas nang matagpuan itong wala ng buhay na nakahandusay sa ilalim ng mga tuyong dahon ng saging sa bukas na kanal sa plantasyon ng Subasta Agrarian Reform Beneficiaries Agricultural Cooperative o SARBAC sa Purok 6, Barangay Dacudaw sa Davao City. Bandang alas 8 ng umaga noong May 17, 2023. Nakababa ang pantalon at underwear nito na nagpapahiwatig na posibleng hinalay muna ito bago pinatay. Samantalang habang sinasagawa naman ang investigasyon sa krimen ay nabulabog na naman ang kanilang lugar dahil sa dalawang lalaki ang naiulat at hinihinalang dinukot daw ng mga hindi pa nakikilalang sospek lula ng itim na SUV. Nakatakas naman ang isang lalaki at agad na nakahingi ng tulong. Nakabalot pa ng plastic tape ang mukha at halatang tinorture. Pero di nagtagal ay nawalan din daw ito ng malay at namatay. Sino ang mga lalaking ito at ano ang kinalaman ng insidente ng pagdukot sa nangyari kay Blanche Marie Bragas? Yan ang aalamin natin sa videong ito. Ang Kalinan ay kabilang sa 5 pinakamalaking barangay ng lungsod ng Davao na mayroong hindi bababa sa 5,000 na tricycle o pedicab. At ayon pa sa punong barangay ng lugar na si Barangay Captain Orsi Ungab, sa 5,000 na trikes, 1,000 daw dito ang tinatawag nilang umbak. 3 kulay lang din daw ang pwedeng pagpilian, kulay pula, puti at dilaw. At nasa hindi bababa sa 400 ito ay kulay dilaw. Si Blanche Marie Bragas ay huling nakita ang nakasakay sa isang dilaw na umbak noong May 16, bandang 10:30 ng gabi sa junction ng Fausta Street at National Highway, patungo sa direksyon ng kanilang bahay sa Purok 18 Durian Village, Kalinan, Davao City, na 1 kilometro lang ang layo mula sa National Highway. Sa nakalap na CCTV ng mga investigador ay kitang-kita ang pagsakay ng biktima sa isang kulay dilaw na umbak. Ito na ang huling kuha ni Bragas na buhay, bago ito matagpuang wala ng buhay sa isang sagingan. Ayon pa sa kanyang Ayon pa sa kanyang ina na si Henrietta sa Kalinan Police na nagpadala pa ng text message ang kanyang anak bandang 10 o'clock ng gabi para ipaalam sa kanila na pauwi na siya at nasa sakaya na. Ngunit hindi na ito nakarating ng bahay. Hindi na rin ito makontak ang cellphone ng anak. Hindi na raw siya mapakali kaya hinanap na nila ang anak. Ilang metro sa kanilang bahay ay nakita nila ang isang paris ng sandal ni Blanche. Dahilan kaya agad-agad na silang nagtungo sa pulisya bandang alas 12:30 ng hating gabi noong May 17. Sa kasamaang palad, ilang oras matapos ang paghahanap, natagpuang walang buhay ang biktima sa bukas na kanal ng taniman ng saging. Sa isinagawang autopsy ng Regional Forensic Team, napag-alaman na ang sanhi ng pagkamatay ay asphyxia by manual strangulation o sinakal ang biktima. Nakita din sa isinagawang eksaminasyon na mayroon itong recent genital trauma na nagkukumpirma na ginahasa ang biktima. Mariin itong kinundina ng Davao City Police Office ang karumaldumal na krimen at tiniyak nila sa pamilya na mananagot sa batas ang sinumang gumawa nito kay Bragas. Personal na bumisita ang DCPO City Director na si Police Colonel Alberto Pana Lupas sa nagluluksang pamilya ng biktima para ipaabot ang kanilang pakikiramay. Noong una ay aminado ang mga pulis na wala pa silang sospek dahil walang testigo na lumutang at tila takot pa na magsalita. Ayon pa kay Lupas na pinag-aaralan pa ng mga investigador ang natatanging marka ng umbak batay sa CCTV. Ibinunyag din ng happy ng DCPO na hindi nasisiyahan ang pamilya Bragas sa pag-usad ng investigasyon. Kaya lumikha na ng SITG o Special Investigation Task Group Bragas para mas paigtingin at palalimin ang investigasyon ng krimen.
Kaya lumikha at nag-activate sila ng SITG o Special Investigation Task Group Bragas para mas paigtingin at palalimin ang investigasyon sa insidente. Hanggang sa nagkaroon ng break ang investigasyon nang meron daw 2 saksi ang lumapit at nagsagawa ng kani-kanilang affidavits na nagdawit sa 4 na akusado sa nangyari kay Bragas. Sinabi ni Major Neil Vistar, Kalinan Police Station Commander, na nakita ng isang lalaking saksi ang 3 tao sa loob ng dilaw na umbak nang dumaan ito malapit sa kanya sa crossing Fausta Poblacion, Kalinan, pasadong mga 10:30 ng gabi noong May 16. Ang isa sa kanila ay ang biktima at ang isa pang pasahero na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan ay kinalalang si Kent Espinosa. Nasulyapan din daw nito na nagmamaneho sa umbak ay ang lalaking may balbas na kalaunan ay nakilalang si Bayan Sao. Ayon din sa babaeng saksi, ay nakita niya mismo na sinuntok sa tiyan o sinikmuraan ng lalaki na kinilalang si Panzan si Bragas. Ilang minuto matapos itong bumaba sa pedicab, 50 metro mula sa kanyang tirahan sa Megaville Street. Pagkatapos ay binuhat daw ng 2 lalaki ang walang malay na biktima pabalik sa pedicab at pinaharurot ang umbak patungong Dakudaw. May 3 kilometro ang layo kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Makalipas ang wala pang 12 oras. Pagbubunyag pa ni Vistar ng isa sa mga suspect na si Panzan na 23 years old ay kapitbahay lang din daw ng biktima. Lumikha ng ingay sa social media at laging laman ng mga balita ang nangyaring krimen kay Bragas. Nabalot ng takot ang publiko, lalo na't naturingan pa naman silang the safest city in the Philippines. Pero tila nakakaalarma ang nangyayari ngayon sa Davao, lalo na sa mga kababaihan. Sumisigaw din sila ng hustisya para sa batang arkitekto. Maging ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay di maiwasang mapakomento at sinabi pa nitong dapat mag-resign ang mga pulis kung hindi nila mahuli ang mga salarin. Samantalang 1 milyon din ang inalok na pabuya ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para sa pag-aresto ng mga rapist killer ni Bragas. Ayon pa sa Special Investigation Task Group Bragas na ang mga akusado ng arkitekto na si Blanche Marie Bragas ay maaring na-impluwensyahan ng droga dahil walang matinong tao na makakagawa ng ganong klaseng krimen. Kinilala ng SITG Bragas ang mga sospek na sina Dennis Panzan, Kent Lawrence Espinosa at Renato Impoy Bayansao at isang Jimmy Lobiano. Ibinunyag ng task group ang pagkakakilanlan ng 4 na sospek sa pagpatay sa arkitekto noong May 17 na batay sa collected statements of witnesses and pieces of evidence collected. Nadakip naman si Bansayaw na alias Empoy noong May 28 at ngayon ay nasa kusodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency Davao Region dahil nagpositibo din ito na gumagamit ng droga. Si Espinosa ay naiulat na nawawala noon pang May 27 at si Panzan na isang meat vendor ay namatay habang siya ay sinagip ng Talumo Police Station noong May 29. Ayon pa kay Commander Police Major Neil Vistar, kinilala ng testigo na si Michael si Espinosa sa pamamagitan ng tattoo sa kanyang kamay. Sinabi ng saksi sa kanyang affidavit na sumakay si Bragas kasama si Espinosa sa umbak. At ang isa pang testigo na babae na nagngangalang Joanne na muntik ng masagi ng parehong umbak bandang 10:42 ng gabi noong May 16. Nakilala niya ang driver na si Renato Bayansao matapos makita ang larawan nito sa mga balita at viral post. Nakilala niya din si Dennis Roy Panzan dahil regular customer siya ng kanyang meat shop sa Megaville Street sa Kalinan. Nasaksihan din daw niya ang pagsuntok ni Panzan kay Bragas. Matapos daw mawala ng malay, nakita ni Joanne na binuhat ng mga sospek si Bragas sa umbak bago sila nagpaharurot ng trike nila sa pinangyarihan ng krimen na nakuna ng CCTV footage, dakong 10:46 ng gabi.
Gayunpaman ay nanumpa si Joanne na hindi niya napansin si Espinosa na kasama ang mga sospek noong panahong yon. At batay sa investigasyon, pinaniniwala ang nangyari ang panggagahasa at pagpatay sa biktima sa Barangay Dacudaw, Calinan District kung saan siya natagpuang patay. Sinabi naman ng Regional Director ng NBI Davao na meron silang matibay na ebidensya na sumusuporta sa umunoy ginawa ng mga sospek. Kaya tuluyan ang nagsampa ng kasong rape at homicide noong June 5 sa harap ng City Prosecutor's Office ang SITG Bragas. At sa huling ulat naman ay binunyag ni Davao City Police Office na sarado at nalutas na ang kasong rape-murder ni Architect Blanche Marie Bragas. Nakatulong din sa pagresolba ng kaso ang pagka-recover ng umbak na ginamit sa krimen at sinampahan ng kaso ang mga sospek. Nauna na ring sinabi ng police official na hindi isasama sa mga kaso ang may-ari ng unit dahil wala siyang kinalaman o alam sa krimen, maliban sa pag-upa nito sa isang Jimmy Lubiano. Si Jimmy Lubiano ang isa sa mga sospek sa panggagahasa na napatay ng mga miyembro ng Calinan Police noong June 15 matapos umunong manlaban sa mga otoridad nang inisyohan ito ng warrant of arrest. Samantalang patuloy pa rin ang investigasyon sa mga nawawalang lalaki sa Calinan. Nauna nang naiulat na nawawala ang isang 23 years old na taga-Kainan na kalaunan ay kinilalang si Panzan na isa sa mga sospek noong May 29. Pero bigla itong sumulpot sa Talumo Police Station matapos umanong iligtas ang sarili. Nakabalot pa ng tape ang ulo nito at tila tinorture. Gayunpaman ayon pa sa ulat ng mga otoridad ay bigla na lang daw itong hinimatay at namatay. Ang ikalawang nawawala naman sa Calinan District matapos ang pagkamatay ni Bragas ay isang 19 years old na lalaki na umano'y dinukot at sa pilitang isinakay sa isang kulay abong SUV sa Puroquan, Barangay Lacson, Calinan. Dakong 3:00 ng hapon noong May 27. Ang lalaki ay kinilalang si Kent Espinosa na isa din sa mga sospek. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatagpuan. Dahil dito lumabas ang maraming haka-haka o spekulasyon sa social media kaugnay sa mga nangyari sa mga sospek. Ganun pa man sinabi ni Lupas na huwag magpapaniwala sa mga chismis. Kung mayroon daw silang alam, pwede silang lumutang at gumawa ng affidavit. Sa ngayon ay tinuturing ng case closed ang kaso ni Blanche Marie Bragas. Subalit hindi pa rin ito sapat para tuluyang maghilom ang sugat at pangungulila ng pamilya nito sa nangyari sa kanilang pinakamamahal na si Blanche Marie Bragas.